ito yung ball joint na pinalitan natin. Ito bago na po ito, nakakapit, dahil nga yung luma buwabangga dito sa axle yung ball joint kasi nakausli, wala siyang lock, kaya pag malubak umuusok, tumataas yung ball joint. So ngayon may lock na tayo nilagay, ngayon hindi na siya tataas. So ito po yung original niya. Dapat ngayon tapos na to, dalawa magkabilaan, natapos na dito sa CRB na ginawa natin. Isusunod naman natin itong brake nya, yung preno stock up, dahil nga kinalawang, siguro pinasok ng tubig to o kaya na-stuck ng matagal, kaya kinalawang itong piston. Itong piston ayaw nang gumalaw pag pinipreno. Pag pinipreno natin to, sa maingay dahil hindi nga bumabalik dahil dito sa kalawang po na to. Ito yung kalawang nya. Ngayon ang gagawin natin dito, dahil nga ang makina po nito conversion na, ang makina nito pang Nissan na CD20 na makina, diesel po ito. Dati gasolina ito, ngayon kinumbert na po sa diesel dahil siguro masyado malakas sa gasolina at namamahalan siguro ang may-ari, kaya pinakonvert yan ng diesel. So ito po siya, diesel na siya ngayon, pang Nissan na. Ang gagawin po natin na yung pinaka brake po, dalawa na, kasi itong kabila rin ito po, sobrang kalawang na. Ito po, pinasok po kasi itong boots na to hindi nakakapit maigi. Ayun, pinasok siya ng tubig, ayun po, kaya kinalawang. Kaya isa po sa dahilan to, kasi ang sabi po ng may-ari nito, low power yung ito nga si CRB niya. Nung na-check po natin, na tinisting po ng matagal, kasi bago namin binaklas itong tinisting na namin ng matagal kasi nga low power. Ngayon ang napansin ko dito, yun nga, unahin natin yung preno niya, dahil nga po stock up po itong dalawang gulong sa harap. Pagkatapos nito isusunod po natin yung sa likod, baka may stock up din, kasi nga po pag stock up, pag dumikit na yung preno at nahihirapan po tumakbo yung itong CRB na to. Palitin natin ito para matanggal dito sa hose na nakakabit dito. Tatanggalin natin to. Ayan. Siyempre pag matanggal po ito, yung brake fluid po nito matatapon. Pero hayaan lang natin matapon para malinisan po yung linya ng brake fluid. Itong mga hose nito para may drain yung mga marurumi na brake fluid. Uy, yung washer. So ito po siya. Ito ang gagawin po natin. Tatanggalin mo natin kasi ito po, kaya pinasok ng tubig itong boots niya, yung pinaka-cover. Ito kasing cover nito, itong guma na to para dito dapat sa piston. So butas siya. Ngayon siguro pag umulan at natatalsikan ng tubig, pumapasok siya ngayon dito sa butas na to. Kaya kinalawang po ito. Tatanggalin natin to. Hinan mo para lumabas yung piston. Oh, dandaan lang. Sige. Oh, idiin mo maigi. Steady lang. Oh, steady. Up. Sobrang tigas, stuck up talaga, no. Pag kuha kang basahan na isa pa. Anong basahan yan? Ngayon, kasi tumatalsik ang piston yan eh. Ito. Kasi pag hangina natin, malakas po ang pressure na labas dyan. Ayan, ilalagyan natin basahan, baka masira yung piston. Ngayon, ilalagay mong basahan dito. Itong manipis lang, para hindi sumingaw yung hangin. Kasi malakas ang yan eh, talsik. Gaganon mo lang to. Ganyan ha, para masanay ka rin. Ayan, para hindi lumabas yung hangin. Sige. Turo ko lang. Ang mo, dandahan lang. Obserbahan mo kung usog yung piston ha. Sige.
Sige. Idiin mo maigi yung ano mo, yung pag-spray. Oh. Sige, ayaw? Tingnan natin. Tingnan bro. Ayaw umusok. Ayaw. Stack up eh. Ayun oh. Sobrang stack up. Kasi pag yan. Oy, lakas oh. Dapat kasi lumalbas na to eh. Wala, ayaw. Ayaw, nang gagawin natin, ituktok natin. Lalabas na pala eh. Lalabas na to. Malapit na. Sobrang tigas eh. Wala, ayaw. Kuha tayo ng ano, kahoy. Makapal na kahoy. Ayun yung dali mo dito tayo sa labas. Dito may malaking kahoy tayo pupukpukin. Dito, yan. Anong kunin natin? Hindi, okay na yan. Ang gawin mo, ipukpuk mo to. Ito. Ipukpuk mo rito. Ipukpuk mo. Yan. Oh, lakasan mo. Para hindi siya nakuha sa hangin, iharap mo rito. Hindi, baliktad. Huwag na isang kamay lang, kahit isang kamay lang. Oh, para yung impact niya malakas. Sige. Yan. Tigas lang. Ayaw talaga oh. Dapat ano yan, dapat lumabas na yun eh. Tigas ano? Tigas. Teka lang. Huwag ka tumawa. Ito na po, natanggal na natin yung piston nito dahil sobra pong hirap tanggalin dahil puno po ng kalawang po itong piston niya. Dapat po itong piston nito makinis dapat to. So ito po dapat siya kakinis dapat. Ganyan. Ang nangyari dahil po na sa kalawang ito po siya. Ngayon ang gagawin po natin, subukan mo natin linisin to kasi pag itong piston na kinain po ng kalawang at may tuklap siya o lalim, hindi na po pwede. Kailangan na po palitan to. Ngayon gagawin po natin, linisin muna natin to. Pati po ito sa kabila. Sobrang dumi po. Ayan. Puno ng kalawang. Unahin muna natin tong isa. Linisin muna, tingnan natin kung pwede pa ba yan. Ayun, lihain mo. Landahan lang ha. Ayan, landahan lang. May sabon ba tayo ron? Sige, wala. Kasi yung ano na yung dumi, lihain mo. Up, teka na. Ito po yung piston niya. Marami na po siyang ukit-ukit na parang tuldok-tuldok na lalim yung kinain ng kalawang. So ito po hindi na pwede ibalik natin, ikabit, dahil pag ibalik natin to maaari po na yung brake fluid nito tatagas dahil po dito sa itong uka-uka na butas-butas na lalim dito. So sira na po ito. Bali ang gagawin po natin nito, papalitan natin itong dalawang piston tulad ito. Itong isa naman medyo okay pa naman sana, kaso itong itim nito hindi na matanggal, sobrang lalim na po. Kung lilihain natin to, itong kintab nito baka mawala. So para maganda, papalitan na natin itong 2 piraso at itong repair kit po niya. Itong guma na sira. Saan ba yun? Ito mga ganito. Saka may guma pa rin to sa loob. Ayun po. Sobrang kalawang talaga siya. Tanggalin mo nga to, itong ito dito na lang. Ito kuha kang screwdriver. Tatanggalin natin tong pinakaguma ng piston. Ang pinakaguma ng piston, so ito po siya. Dito siya, bali
ito pong piston dito po siya nakasuot. Kaya ngayon pag sira po ito, maaari po na tumagas po ang brake fluid nito. Ay hindi na po pwede. Sana tanggalin natin to. Ito yung guma na ano eh. Ito. So ito po siya. Sobrang kalawang eh. Ito yung papalitan natin. Ito. Yan.